Yun mga kaimpili, may tanong si Kabayet. So tulungan lang natin siya. May tanong siya. At kung ikaw ay nanonood ng video to, please intindihin nyo po ha. And please don't forget to follow me para updated kayo palagi. Ang tanong ni Kabayan is, sabi daw nila. Okay, may nagsabi daw. Or sabi daw nila, kung may ticket ka na, dun ka magpa-verified. Paano kung magpa-verified ka muna bago magpa-verified? Paano po yun? Lalo na ako before company, now hindi na po employer. Okay. Sabi niya, sabi daw nila, kung may ticket ka na, dun ka magpa-verify. Para sa iyong kaalaman, kabayan ang pagpapa-verify natin na may ticket is para lamang sa 1 day before flight. So, isa siyang option. Marami pa po tayong option. Parang relationship lang yan. Okay, para sa iyo kabayan, unang-una, para sa pagpapa-verify ng kontrata natin, kailangan natin ng appointment. Kailangan natin pumunta sa polodubayportal.org. Ayan, Google mo yun. Ngayon, kung wala ka makuhang appointment, so alisin mo na yun. Yun yung option 1 ha. Pangalawa, pwede po online submission every Monday. Every Monday po yun, lumalabas po yung link sa website ng polodubayportal.org. Doon pupunta kayo Monday, tapos limited slots lang yun. Paunahan lang. So, online submission, ibig sabihin lahat ng mga documents nyo, submit nyo doon online, pero hindi ibig sabihin nun na verified na kayo kaagad. Hintayin nyo yung reply ng email mga 2 weeks. Depende sa date doon. Basahin nyo doon sa follow the instruction. Kung doon sa email reply nila, malalaman mo doon kung approve or hindi, or kung anong mga kulang na documents doon. Isa, dalawa na. Pangatlo, isa lang po sa option dyan kabayan is 1 day before flight. Okay? 1 day before flight is another option lang. Or kung nagkataon ng flight may Saturday, Sunday, Monday, pwede kang pumunta ng Friday ng umaga. Except mga holidays ha. Pa-check na lang kung may mga holidays. Don't forget to follow me para updated ka for sure. Number 4. Pwede tayo sa kung nasa Pilipinas ka na, nakauwi ka na dahil hindi mo nahabol or something like that, sa pagpapa-verify ng kontrata, pwedeng may authorization letter ka sa kaibigan mo o relatives. Na ang gawin niya, example lang, pinsan mo ako, nasa Pilipinas ka na. So, nasa Pilipinas ka na. So, 5 days bago ka bumalik, sabihan mo ko na pumunta sa Polo or sa Migrant Workers Office along with the papers, complete documents, passport, complete documents nga complete documents with the ticket, syempre para proof na pabalik ka na, and authorization later na ako yung inauthorize mo magpa-verify sa iyo. Pagkatapos nung tao na ma-verify yun, pag-approve na, scan niya ng maayos, hindi naman kailangan ipadala yun. Kung may padala na, pwede lang kung may uwi that day. Kung wala, scan niya ng maayos yung papers. Pag scan niya ng maayos, then i-print doon sa Pilipinas. And then, ikaw na nasa Pilipinas, ikaw na yung pupunta doon sa POEA para sa kung in case na sa OEC. Pero check mo sa online services.dmw kung may OEC ka na, yun na yun. Kung wala, punta ka sa POEA, okay? So, miss, apat yung option ha. Hindi lang yung 1 day before flight na sinabi mo, sabi daw nila kung may ticket lang. Isa lang po yun sa mga option. Okay? So, para sa mga iba pang nakapanood ng video nito, I'm sure magtatanong kayo kung anong requirements verification ng contract. Sino ba ang dapat i-verify ang kontrata? Okay? Kung babalik pa ba or kung hindi na babalik, kailangan pa ba magpa-verify ng kontrata? Ito ang masasabi ko sa please don't forget to click follow. Pag follow nyo, then panoorin nyo pa yung ibang videos ko. Marami po akong videos na I'm sure makakatulong po sa inyo. Huwag nyo pong sabihin tinatamad kayo manood, tinatamad kayo mag-scroll. Hindi ko na problema yun. Kasi kanina may nag-comment dito kanina na sabi niya na tinatamad ako manood, tinatamad ako mag-scroll. Kung tinatamad ka bahala ka na. Huwag ka nang umuwi, di ba? Kung tinatamad, manonood na lang daw siya ng K-pop at saka mga teleserye. Joke! Anyway, di ba guys, kung kailangan natin ng isang bagay, parang sa taong mahal din natin, kailangan lang natin mag-effort para may padaman natin yung pagmamahal natin. Parang ganun, kung gusto natin umuwi para ma-okay yung mga papers natin, kailangan lang talaga natin ng time. Tama? And please don't forget to share guys para makapanood ng ibang tao. And kung meron kayong katanungan, again sa mga iba pang mga katanungan, please do check the other videos. Kasi kung may tanong kayo na nasa
kakapost ko pa lang 1 day, 2 days, 3 days, i-comment ko dyan sa video na pa-check na lang po yung mga videos. Yun ang i-reply ko. Okay? And then, kung medyo na ano kayo, panoorin na ninyo ulit po. God bless po. Ingat palagi. Ito mga ka-MPD, dagdag natin. Sabi ni Kabayan, company daw siya. Okay? So, tama naman siya. Kailangan talaga pag magpapa-verify ka ng kontrata, may kontrata ka. Nagtatrabaho ka, employment visa. Okay? So, kailangan talaga pa-verify. Company visa. So, sabi niya, then hindi na po, employer na. So, employer na siya ngayon. So, kung nasa investor visa ka ba or sa partners visa ka, hindi mo kailangan magpa-verify kasi wala namang kontrata. Reminders sa inyong lahat na makakapanood nito, hindi po kayo pwede magpa-verify ng kontrata kung wala kayong kontrata. I hope I make it clear po. Ingat, and thank you sa Kabayan sa pagtanong para at least yung mga iba din na at least may idea sila. God bless!